Ayun, di ba madilim pa? Pero nakakalungkot isipin, hanggang ngayon, kahit na Grabe, maayong hapon po sa lahat. Kita niyo nasa likod ko. Hindi o artista yon. Mukha lang ko siyang artista. Papakita ko, babati mo na Pam. Yun, nasa White Plains kami. Hindi ko na papatagalin, no? Yung magiting na mambabatas at magiting na tagapagsalita dati ng Palasyo ng Malacanang, si dating Congressman Mike Defensor. Congressman, kamusta po? Marlon, kamusta? Kamusta po kayo lahat? Sa lahat po ng nanonood dito sa Third floor. Third floor, Katete. Katete at Kebo. Isa sa mga pinapanood ng aking asawa. Parating pinapanood kayong dalawa. Ma'am Julie, hello po. Napakabait ni Kong. Mula noon hanggang ngayon. Napakabait. Hindi, masaya kami. Masaya ng atmosphere dito, no? Kanina kasi Kong, galing kami kanina ng Luneta. Payapa, and ramdam mo yung pagkakaisa eh. Yung mga kasama natin sa Iglesia ni Cristo. Nung nandun naman kami sa Liwasan Bonifacio, grabe, ang tatapang mga kamay talagang sinisigaw doon Marcos Resign. Pero dito yung atmosphere, iba. May pagka-festive and may mga kantahan. Yes. At pero may paliwanag sa mga Marlon, dito nananawagan na rin ng mga tao ng Marcos Resign. Okay. Kasi nga, kung mapapansin mo, talagang siguro yung sunod-sunod na labas si Saldico, nag-iba na eh. Hindi na yung dati, korupsyon, tingnan natin. Pero nung magsalita si Saldico, ako, particular, yung personal na partisipasyon ko nung lumabas si Sergeant Gutesa, tapos nagulat na lang ako, akala ko nung una, kay Speaker Martin lang. Yun naman yung paliwanag ni Sergeant Gutesa, nagdi-deliver kay Speaker Martin. Ngayon sinasabi niya, hindi, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako, ang aking panawagan dito, may managot ang presidente. Noon pa sinasabi, kasama sa GAA. Etong kasama na nila sa sindikato nagsasalita eh. 3 taon nilang chairman ng Committee on Appropriations. Kasama nila ni Martin Romualdez. Katunayan, tanungin mo mga departamento, mas takot sila sa appropriations kay Saldico, kay Speaker Martin, kaysa kay presidente. Dahil pwedeng i-zero budget sila eh. O ngayon, sinasabi, etong pera, dineliver kay Pangulo. Napakasama ng revelasyon na to. At ako naniniwala, hindi dahil kay Saldico, dahil kay Gutesa. Kung bilang dating mambabatas, gaano kabigat yung mga expose at yung mga sunod-sunod na video at pahayag ni dating Congressman Saldico? Kasi yung kay Saldico, kung babantayan mo o susuriin mo yung nangyari, pinaalis nila eh. Diba? Pinaalis nila, tapos nagkataon itong si Gutesa na hindi naman nakinabang, na konsensya, sabi niya ito yung nangyayari. Ngayon, lahat na ng kaso lalabas kay Saldico. Na nakakagulat eh. Ngayon, papauwiin daw nila, kukunin nila. Grabe itong nangyari na to. Ano kabigat? Ako naniniwala totoo. Ako naniniwala dahil magmula kay Gutesa hanggang doon sa mga kung ano pa mang mga lumabas na investigasyon, talagang punot dulo ang Pangulo. Sa kanya yung budget na yan, tao niya si Saldico, sila yung gumawa ng budget, yung insertion at saka yung program, bago lumabas yung pipirma ng presidente yun eh. Correct. Kaya lahat ng flood control na to at itong mga delivery ng pera, talagang tutuldok sa kanya. Naniniwala ka na kung merong pinaka-credible na testigo ngayon ay walang iba kundi ang isang Saldico? Ako, magpaumanin, ang paniwala ko, si Gutesa ang pinaka-credible. Dahil sa paniwala ko, hindi siya kontraktor, hindi siya kongresista, politiko, hindi siya DPWH. So yung sinabi niya totoo. Ang maganda kay Saldico, kumbaga sa sindikato, nandun siya sa loob, nandun siya sa taas. Kaya pinatunayan niya lahat ng sinasabi ni Gutesa at lalo pa niyang pinalawak, lalo niyang binigyan ng detalye. Diba? Itong 100 billion, saan napunta? Kung papasin mo yung sinabi ni Saldico, safe eh. Pang abogado. Wala akong nakuha ang pera dyan. Dineliver ko yung pera. Pero kung titingnan mo yung kabuuan, talagang pinakita niya yung schema kung paano yung delivery. Yung litrato ng attache case, talagang pinagandaan niya yun eh. Siguro, para sa dami ng perang pinanghawakan, may ledger, may picture, para naka-record lahat. Yung sabi ni Gutesa na inaakyat mula sa kanya lahat, pagkatapos ibababa, hindi ko maintindihan eh. Ngayon naintindihan ko na. Para may record sila ng lahat ng delivery ng pera. Kung binanggit mo yung ledger, no, naniniwala ka na merong hawak ang isang dating Congressman Saldico na ledger at posibleng ipalabas niya ito sa mga susunod niyang video? Alam ko meron. Alam ko meron dahil may nakapagsabi na sa akin na talaga may ledger sila
Dahil nga sa dami ng, well, una daw, si Saldi ko kasi ganun talaga. Maledger daw talaga. Eh lalo pa dito, ang daming delivery, pera pumapasok. At Marlon, hindi lang to DPWH. Iba-ibang departamento to. Pati si Gutesa nagsalita nun, may DOH pa eh. Diba? So lahat ito, malawakang sindikato ng gobyerno. Dati akala ko, si Saldi ko ang para bang ang kanilang pinapagalaw. Pagkatapos si Speaker Romualdez ang nagre-report. Ngayon, naniniwala na ako na ang Pangulo mismo ang hepe ng sindikato. So posible yung naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa DepEd walang ibang nagpapagalaw patungkol sa budget kundi ang tambalang Martin Romualdez at Saldico ay posibleng mapatunayan din ito ni Saldico sa mga susunod niyang video. Naniniwala ako kasi nga naman ang budget nagsisimula sa kanila eh. At saka talagang, di ba naalala mo nung una pa lang yan 2023 sinabi ko na sa kanila sa mga kaibigan ko dahil doon naman di naman ako oposisyon kay Presidente. Sabi ko, grabe hingian sa Kongreso. 20% sa lahat. Binabanggit ko na yun eh. And nabanggit ko to pakisabi naman kay Presidente dahil kung ganito yung mangyayari, grabe ang malawakang korupsyon, walang mangyayari sa bayan. Pangalawa, kumakalat yun eh. Bakit kumakalat? Yung congressman, alam niya. Pagdating sa ilalim yung contractor, sasabihin niya sa bangko, pautang, eh ganito kasi hiningi, alam ng mga bangko. Pagdating sa mayor, sa barangay, sabi lang, hindi, malaki hingi dun eh. Pwede ba? Kukalat naman to, alam ng lahat kung ano yung mga modus operandi. Kaya yung sinasabi ni Inday Sara na sa DepEd, maaling totoo. Hindi ko alam ang detalye, pero sigurado ako na alam ni Saldi ko yan. Dahil, yung aking nabanggit, dahil maski si Gutesa, may nabanggit ko sa Department of Health. Kung ang kung ang Department of Health, yung gamot, kung ano man yun, hindi ko alam eksakto, eh kaya yung lokohin, eh napakahalang na kaluluwa ninyo dahil para sa tao na yun eh. Kung galit na ang tao, Luzon, Visayas at Mindanao, sa tingin mo, anong move ang pinakamagandang gawin ng isang Bongbong Marcos para mapahinuwa ang galit ng sambayan ng Pilipinas? Nung araw, di ba sabi ko, dapat si Martin eh. Di ba? Mamakulong eh. Ako talaga kailangan mag-resign siya. Mag-resign Mag-resign at siya. papanagutin. At panagutin. At ako naman, hindi ako maasa sa kanya. Dahil mula ngayon, hindi rin ako hihinto na manawagan na maalis siya sa pwesto at makulong siya. Dahil ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng sindikato ng gobyerno. Sa buong kasaysayan, ngayon lang nangyari na ang mismong sindikato nangunguna ang presidente para ang pondo ng bayan. Maniwala at kahit hindi, yung makikita nyo sa darating na panahon, kasi meron akong impormasyon na nakuha sa ilalabas ni Saldi ko kahit papano. Grabe, hindi bilyon, daang-daang bilyon ang nakawan nangyari. Kung may tatanong si Pam. Kong, just to close the issue, no? Isa po ba kayong destabilizer? Alam mo ako, alam nyo matagal na kayo may programa. Kailan lang ako nagsalita? Ang tahimik ko nga eh. Di ba? Nagsimula lang ako kay Gutesa. At ngayon lang ako nagsasabi ng ganito, nagsasalita ng ganito. Bago pa to nangyari kay Gutesa at kay Saldi ko, ang panawagan ko, pabayaan niyang imbestigahan si Martin Romualdez. Ngayon hindi na ako naniniwala doon. Naniniwala na ako na si Pangulong Marcos kasama at hepe ng sindikato. Kumbaga sa mafia, siya yung kapo ng kabuuan, di Tuti. At itong si Godfather siya. At itong si Martin Romualdez at si Saldi ko, mga bata lang niya. Kasama, kumita, pero siya ang talagang hepe ng sindikato. Kayo po ba ay nabunutan ng tinik ngayong lumabas si Zaldico dahil sa propagandang inilalabas na pakawalan niyo ho si Gutesa, or talagang una pa lang matibay na ninyong naniwala na nagsasabi ng totoo si Gutesa? Ako hindi ako naapektuhan dun sa mga kanilang reaksyon nila. Kasi nga, etong si Gutesa, nung lumapit sa akin, binanggit ko to kay Ma'am Winnie Monsod. Sabi ko, ma'am, lumapit. Ang daming kwento. Sabi ko, sa konsensya ko, pag ako hindi ko naman iniharap to, parang hindi naman maganda at para bang nagwalang yatin ako sa bayan. Sabi ni Ma'am Winnie, tama Mike. So, pinakilala ko kay Senator Marcoleta. At yun nga, inilabas na niya yung issue at kung ano pa. Lahat ng propaganda, hindi ko pinapakinggan dahil malinis ang konsensya ko. Ngayon na lumabas si Saldi at nakita na natin yung kabuuan, nakakagulat at nakakagalit.
Sobrang nakagalit. Palagay ko yun ang nararamdaman ng lahat. Nung nakita ko yung maleta, hindi ako mapaniwala na magagawa ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ganitong klase pagnanakaw. Kung hindi ka ba natatakot at isa ka sa pinangalanan na destabilizer ng gobyerno ito? Alam mo, destabilizer ako ng gobyerno, pero stabilizer ako sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ayun ang napaka-perfecto. Maraming salamat ko sa oras mo. Marami pong salamat sa inyo. May Godfather. nakapila pa, sir. Sir, Godfather. excuse me lang po. Ay, oo. Kunin ko lang po ito, ha. Marami pong salamat. Thank you po. Yun ang pinaka-perfectong sinabi. Natsambahan natin. Sipi mo, kanina nagsiset up pala kami ni Pam. Dumarating ngayon yung gwapong-gwapong Congressman Mike Defensor. Marlon, napalagpas ko si Elias napalagpas. para lang kay Kong Mike Defensor, ha. Oo, kanina hinahabol ni Pamela. Tumatalon-talon pa. Ay, excuse me. Oo, totoo yun. Kulang para kay Elias. Anyway, Pam, napakamakabuluhan. Tapang ng isang Congressman Mike. Alam mo na seryoso siya sa kanyang panawagan at walang bahid, alam mo yun, walang bahid ng pagkakapalastik o walang bahid dungis. Yung sinasabi niya patungkol sa testimonya ni Saldico at yung tingin niya na ang tunay na may pananagutan sa mga iskandalong ito ay walang iba kundi si Marcos Jr. Meron pa ho tayo Meron pa isang tayo. maswerteng personalidad din ho ito sa social media ngayon. Isang gwapo. Isang gwapo na si Daniel Long. Kumusta ka, Daniel? Okay naman po. Okay naman po. Oo nga. Alam mo ba, akala ko kanina, may stock na lang ako sa kagapuan ng kaibigan natin si Marlon. Dumating si Kong Mike Defensor, sabi ko, okay na, may mas gwapo. Wala na, mas nanalo ka na, Daniel. Daniel, nandito ka sa UBI ngayon. Ano ang representasyon na nandito ka ngayon? Sino ang representasyon na dinadala mo? As a Filipino, as a Gen Z of the young generation and taxpayer rin na sawang-sawa na sa sobrang ganid na corruption na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tama na, sobra na. Umalis na si Marcos. Umalis na siya dyan. Daniel, paano mo i-assess yung mga tao ngayon na nandirito sa White? Yung mga tao dito ay mga mamahal sa ating bansa and katulad po most people in the country sawang-sawa na sila sa corruption na nangyari ngayon kasi syempre may corruption nung past administrations pero this one talaga is yung pinaka the worst in my opinion. And yung mga tao dito gusto nilang i-showcase yung kanilang galit, yung kanilang emosyon at marami na naiiyak kasi para sa kanila they deserve a better future for their child kasi kung hindi natin tatapusin yung laban na ito they will inherit, yung mga anak na will inherit this problem. Daniel, bilang isang Gen Z, naniniwala ka ba na yung mga kapwa mo Gen Z ay gising na rin at mulat na rin ngayon? Yeah, marami nang gising at yung mga nag-attend ng mga rally gusto nila lahat ng mga kurakot ikulong, no matter who they are, diba? Walang kulay yung corruption kasi lahat sila na epekto. Nakita namin yung mga picture at mga video ng mga tao, like yung bata nagsabi sa video, we lost everything, mommy, diba? Nakakaawa, nakakagalit. So, diba, with that one, and that is really, kung may puso ka, as a human being, as a Filipino, kailangan natin mag-speak up ngayon na. If not now, when? Di ba? 3 araw tong kilos protesta na to, hindi lamang dito sa White Plains, meron sa Luneta, and meron din ginagawang iwalay na aktibidades ang hakbang ng Mayso. Sa tingin mo, magtutuloy-tuloy ito at mapagtatagumpayan ito? Opo. Kasi yung tao, kasi may hangganan yung galit, di ba, yung mga tao. And I believe the day of reckoning is coming for these people. Kasi hindi lang yung corruption ay mga lower level sa LGU, sa congressman, sa mayor, kundi according to yung revelation ni former Representative Saldico, pati yung nasa taas, yung mastermind, diba? Siya mismo nag-i-insert ng mga yung mga anomalyang sa budget. Siya rin kundi. Bilang isang Gen Z, isa ka rin ba sa nananawagan na dapat Marcos resign? Yes, unapologetically Marcos resign. It's time to step down. It's time to step down. Like, it's time to yung like
like your late father, who you still talk to, sabi daw, he still talks to him. There was a US Senator before, Laxalt, I believe yung pangalan niya, sinabi niya sa tatay mo, cut and cut cleanly. So I think you should take that advice. Thank you. Lastly, Daniel, no, sinasabi kasi nila, yung mga salaysay ni Zaldico ay hindi valid because he explained on social media at hindi sa Senado. Does that make his statement now not credible? Absolutely not. Kasi yung mga kritiko nagsasabi na hindi valid yung testimony ni Rep. Zaldico. Although I agree, dapat ipakapan pa sa under oath testimony. I think dapat siya mauwi dito. Pero the same people, yung mga kritiko nagsasabi na hindi valid yung testimony ni Rep. Zaldico dahil social media lang. Sila yung she gave the testimony that for si Marines, Sergeant Oli Gotesa, nagbigay siya ng testimony under oath. Under oath na yun. Tapos yung mga kritiko, the same critics that are saying na hindi dapat paniniwalan si Rep. Zaldi, they're saying the same thing. So I don't pay any attention sa mga, kasi wala silang, they have these double standards eh. Diba? Pero you can't blame them. Yun, maraming salamat, Daniel. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pawis na Ayan, natin. katulad po namin sa mga political observer na katulad namin, sila na lumalapit para ibigay yung kanilang salita. Marlon, originally dito sa nasan tayo? People Power Monument People dito Power sa Monument, sa EDSA. ito sa White. Ang unang sinasabi sa atin dapat limitado din ang panawagan dito. Ngunit ngayon naririnig na natin na sinisigaw din talaga nila ang Marcos resign, Yes, di ba? tama. Talagang hindi na natin mapigilan, no? Galit ang tao. Galit ang tao. At para mahupa ang galit, dapat mag-resign ang isang Marcos Jr. at dapat nga, pagtapos mag-resign, kasuhan ito at kung kinakailangan ikulong pa. Ang pinakamagandang sinabi ngayong araw na to, Marlon, ay hindi destabilizer ang mga taong nagsitipon-tipon na nananawagan ng transparency, accountability, and peace and security, kundi mga, ano nga ba yung sinabi ni Kong Mai kanina? Stabilizer. Hindi destabilizer, Yes. but instead are stabilizer. Ma'am, linawin ko lang ha, baka magmukha rin tayong destabilizer. Hindi. Dapat makulong ang isang Marcos. Pag kinasuhan siya at pag napatunayan na may pagkakasala siya, doon po siya dapat ikulong. Yes. Dahil lahat ito mula sa prinsipyo ng transparency and accountability. Yes, and we just would like to announce, no, lumabas na ho ang part 3 ng statement ng isang Zaldico. Bisitahin nyo ang kanyang Facebook page, at pakinggan kung ano pa ang nilalaman ng kanyang mga iba pang expose. Yep. No? Dahil dyan, pansamantala kami magpapaalam, no? Try namin, bumalik uli kami mamaya Yes, ni Pam. oo. And napaka-festive Hello po po. ng pangyayaring ito. Nakakatuwa. Yung iba, mga subscriber natin. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako po si Pam. Ako si Marlon. Ang third floor studio mula sa White Plains, dito sa People Power Monument. At ito ang third floor studio sa Mind Your Own Opinion. Yes, maraming salamat po. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA na. Don't skip ads. TYL, thank you Lord. Maglabasan na ho, maglabasan na ho. Masaya dito sa Mapayapa po ito at naayon sa batas at gamitin ho natin ang kalayaan natin sa pamamahayan. Maraming salamat po. God bless TYL. God bless everyone. God bless kasi si God ang laging the best. Bye-bye.